walang mangyayari sa'yo. Dapat lagi kang open to learn. Dahil unang-una, ganun ba yung profession niya? Pangalawa, nakita nyo ba na may game siya para magpayo siya ng ganun? Pangatlo, gaano ba siya kalupit para pakinggan mo yung payo niya? Pag ikaw nagbabayad sa isang dating coach, may value. Hindi lahat ng pagkakamali natututo ka. At madalas sa atin, ayaw natin kausap yung mga kakilala natin kasi pwedeng ma-feel judge tayo. Pag sarado ang pag-iisip mo, doon ka talo. Kaya there are people na willing to pay para mas matuto sila. Lahat may bayad, diba? There's a price we need to pay in order for us to get something. Hey, what's up guys? Makulimlim na umaga sa ating lahat. Ito po ang yung lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, napanood nyo na ba yung video na to? Mga babae, kung may mga lalaking loyal, huwag mo nalang pakialaman. Ganun kami pinalaki. Diba? Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at ganun din yung gagawin ng ibang tao. Even sa mga motivational thoughts mo, sa mga motivation na sinasabi mo, hindi lahat ng tao ikaw. Kahit pa may nagbayad sa'yo na sabihin mo na tuturuan kita ng game, hell no! Ang game sa buhay ay pagkakamali ng tao. At pag ilang beses ka magkakamali, dun ka mananalo sa pagkakamali mo. Kung magbabayad ka, ayun yung pagkakamali mo. Kasi malalaman mo na putang na ba't ako nagbayad, hindi naman din ako nanalo, so natalo ako sa bagay na yun at hahanapin kung paano ako mananalo. At dun ka mananalo pag hinanap mo sa sarili mo kung paano kayo. There's a studies na it's dangerous to always watch short clip videos. Why? Kasi nga mabilis ka ma-impluwensyahan, mabilis ka mag-react, especially dun sa mga sinasabi nila. So pag lagi ka daw nanonood ng mga short clips at hindi mo iniintindi kung ano yung ibig sabihin nung kanyang kwento or nung pinaka-context nung mga pinag-uusapan, ang tendency magre-react at magre-react lang. So dito sa video na pinasa ng isa sa mga ropa natin, makikita dito na he is talking about the loyalty and he's talking about the game. Nahayaan mo na daw kung isang lalaki ay loyal. Well, sa video na to mapapansin nyo, ganito yung mga reasons ng mga ayaw mag-level up, diba? Yung wag mo na akong pakialaman, gusto ko ganito lang ako. Yan. Well, unang-una, meron ba nakikialam sa buhay niya mga ropa? Diba, lagi ka namang may choice kung ano yung gusto mong piliin, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, tama? So nakikinig ka sa mga podcast, nakikinig ka sa mga dating coach or sa mga nagbibigay ng advice para makapull ng women, it's because you want to improve, di ba? And yung pagbabayad daw para makakuha ka ng game is doon ka daw talo. Kailan ka naging talo doon? So ibig bang sabihin nun, pag nagbabayad ka lagi kang talo? Kung nagbayad ka ng babae, talo ka. Why? Kasi binayaran mo lang eh. Wala, yun talaga walang game, di ba? Pero yung let's say mga courses, yung mga eto na, bungad na, traffic agad. Sira na yung ano natin mga ropa. Sira na. Okay mga ropa, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So yun nga, pag nagbayad ka ng mga courses, hindi ibig sabihin nun talo ka. Hindi ibig sabihin na ang game lang sa buhay is yung kailangan mong magkamali palagi. Hindi ganoon. Hindi mo pwedeng i-single out yung pagkakamali. It's a game na, di ba? Kailangan ba lagi kang magkamali para matuto ka? Hindi. So ikaw pinag-aral ka ng magulang mo from elementary to college. So, isang pagkakamali ba yon? Na pinag-aral ka ng magulang mo from elementary to college? Yes, pwedeng pagkakamali yun. Why? Kasi hindi ka nagtrabaho at umaasa ka pa rin sa magulang mo. Yun ang mali, di ba? Pero kung gusto kang bigyan ng edukasyon, gusto mo magkaroon ng edukasyon at gusto mong matuto, siyempre, lahat yan may kakibat na pagbayad, di ba? Walang libre mga ropa. Kung sa tingin nyo, panay YouTube nyo, panay TikTok nyo, nakakalibre kayo, no? Hindi, nagbabayad din kayo. Anong binabayad nyo? Yung oras na ginugugol nyo. Lahat may bayad, diba? There's a price we need to pay in order for us to get something. Gets? Kaya pag ganito ang mga dahilan mo, wala ibig sabihin ayaw mong matuto sa buhay, diba? Kung loyal ka, sige, wala namang problema yon. Pero may mga loyal din na gusto pang i-upgrade yung game nila, diba? Kaya ibabalik natin yung sinasabi ni Ropa. Huwag mo nang pakialaman yun. Hindi pwedeng lahat maging kagaya mo or maging ikaw. Yes, same thing sa'yo, Ropa. Hindi lahat pwedeng maging kagaya mo na loyal. Hindi pwedeng lahat maging kagaya mo na kailangan magkamali bago ka magkaroon ng game, diba?
Hanggat maaari, sa buhay na ginagalawan natin, kailangan mas mag-level up, mas madalas ang game natin. Or mas mabilis, mas maganda. Di ba? Kaya there are people na willing to pay para mas matuto sila. Di ba? Porkit nagbayad, talo na. I don't fucking think so. Pag sarado ang pag-iisip mo, doon ka talo. Pag sinarado mo ang karunungan mo na ayaw mo nang matuto ng ibang way, doon ka talo. Pag naging makasarili ka na ang iniisip mo, you will only learn by yourself, then pwedeng matututo ka pero mabagal. Gets? Kailangan mo ng mga tao sa paligid mo. Kailangan may support system ka. Gets? O sige, let's say, may isang addict, pinare-rehab siya ng magulang niya. Ang dahilan niya, wag na ma, hayaan mo ko matuto sa pagkakamali ko. Ayun, lalo naging addict, di ba? Pag nagparehab ka, may bayad din, di ba? Kailangan mo ma-improve yung game mo. Kailangan mo magbayad kahit konti. Well, kung gusto mo yung may bayad. Let's be fucking honest. Karamihan ng content creator, pag sumikat na or pag gumagaling na, syempre, may mga bagay na gusto na rin nilang ituro in one-on-one session, di ba? Hindi mo natuturo sa sa YouTube or sa social media. Kagaya nung isang kinontent natin last time. Di ba? Phone call session. So mga ropa, gagawin na rin natin yon. Okay ba sa inyo yung phone call session? Naniniwala ako na dapat ang game nyo personal eh. Di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng ginagalawan. Iba-iba tayo ng kinalakihan. Pero alam ko na meron kayong mga gustong matutunan. Maybe yung iba sa inyo talagang konting usap lang okay na. Maybe yung iba sa inyo talagang kailangan kausapin ng pangmatagalan. May mga ganon. So sa trabaho natin mga ropa, yun na nakita ko sa bawat tao na kinakausap natin. Iba-iba talaga ang lahat. May mga tao talagang magaling na pero konting ano lang sa kanila, konting push lang okay na sila. May mga tao naman talagang lumaki sa comfort na wala silang idea kung paano ang takbo ng mundo. Kaya hindi nila maintindihan. Kaya hirap silang intindihin. So next time gagawin na natin yan mga ropa. Phone call session tayo. Para sa mga nangangailangan ng talagang kausap para mas maintindihan mo kung paano takbo ng isip mo. Okay? Minsan kailangan mo ng ibang tao na kausap para at least maiwasan mo na ma-feel judge ka. Minsan ganun eh. Di ba? Madalas sa atin, ayaw natin kausap yung mga kakilala natin kasi pwedeng ma-feel judge tayo. Kasi may ganun tayong thoughts, di ba mga ropa? Yung parang we feel judge pag kausap natin yung taong kakilala natin or baka i-judge tayo ng taong kakilala natin. Kaya mas prepared natin ang kausap natin ibang tao. So mga ropa, yung mga ganitong tao, hindi natin pwedeng tropahin kasi close-minded eh, di ba? Parang sinasabihan kanya na huwag ka matuto. Ang kailangan mo daw matutunan is yung game na pagkakamali. Hindi pwede yun. Hindi lahat ng pagkakamali natututo ka. At hindi rin porkit hindi ka nagkamali, hindi ka matututo. Maliwanag ba mga ropa? Lagi niyong tatandaan sa buhay, of course, lagi may pagkakamali. Ang tanong, sa mga pagkakamali na ginawa mo, natututo ka ba? Tsaka ito pa mga ropa, para may konting stimulation sa utak nyo. Pag nagbabayad ka, may fucking value. Ulitin ko, pag ikaw nagbabayad sa isang dating coach, may value. Ano ibig ko sabihin doon? Pag lahat ng binibigay sa'yo libre, wala kang pake. Dahil alam mo sa sarili mo na anytime pwede mo siyang balikan. Pero for example, si Suplado mo to, kausap mo, at nag-phone call session tayo at sinabi ko na merong ganitong amount kang dapat bayaran. So mas ang dating sa'yo, utang ina. Mukhang maganda yung mga papakawalan ni Suplado mo to sa akin. Mukhang talagang personal yung ano namin, yung plan namin. Di lang basta payo, kumbaga dadissect namin yung problema ko, kung paano yung pattern ko bilang lalaki, kung paano ako mag-isip. So ano ang dating sa'yo? Mas valuable yung phone call session kesa sa YouTube or kesa sa content na pinopost ko. Kasi nga, nagbabayad ka kay Suplado Moto. Kaya nga mga ropa, pag meron kayong ganitong tropa na sinasabihan kayo, wag mo nang gawin yan, ganito na lang gawin mo, huwag kayong makinig sa ganun. Dahil unang-una, ganun ba yung profession niya? Pangalawa, nakita nyo ba na may game siya para magpayo siya ng ganun? Pangatlo, gaano ba siya kalupit para pakinggan mo yung payo niya? Maybe in some other things meron siyang alam, pero hindi ibig sabihin nun na pag sinabihan ka niya na wag mo nang gawin yan, ganito na lang gawin mo, is natutulungan ka niya. Hindi, ropa. Okay? So kaya let's be fucking open-minded. Yung mga ganitong tao,
Huwag niyong i-invite sa pyramiding, lol. So yung mga ganitong tao mga tropa, it's all up to you kung pakikinggan nyo. Para sa akin na nakikita ko dito, ganda yung mga tao na very close-minded, or yung mga, let's say for example, alam mo na simp yung tropa mo, sinabi mo sa kanya, bro, kaya na ganyan nangyayari sa'yo kasi napaka-simp mo eh. Bakit ba? Ano naman kung simp ako eh, ganito ako pinalaki. Wala namin. Ganyan yung mga tao kaya mag-level up. Ibig sabihin, sarado na yung pag-iisip niya na ayaw na makinig. Oo, matututo ka sa game dahil sa mga pagkakamali mo. Pero hindi ibig sabihin nun na nagbayad ka, hindi ka na matututo. Kalokohan yun. Meron nga, di ba? O, yung sinend niya sa akin na dating coach. Mababa pa yung followers niya pero nagpapabayad na siya. O, kung ibabase natin dun sa mga followers niya, di ba? Kasi karamihan naman ng tao, tignan ko nga yung followers mo. Di ba ganon? Tinitignan yung followers mo kung reliable yung mga sinasabi mo. Di ba? Well, I'm not saying na pag konti yung followers mo, hindi na reliable. Pero syempre, karamihan ng tao, first impressions last, or yung impression nila sa'yo, pag nakita ang taas ng ano mo, ng followers mo, pwedeng ang dating sa kanila, siguro totoo talaga mga sinasabi nito, or paniniwalaan ka. Kaya nga maraming bumibili ng mga ano, di ba, ng followers, ng likes, ano pa. Ang dami niyan dati, especially nung ano, during pandemic, di ba? Mga bumibili ng ano, ng mga followers sa Instagram, mga followers sa Facebook, sa TikTok, di ba? Kaya nga magugulat ka, bakit ang daming followers sa Facebook pero putang ina pag nag-post, isa like, dalawa like, kasi nga bumibili. Gets? Anyway, let's go back. So mga ropa, kagaya na sinasabi ko sa inyo, pag ikaw nagbabayad sa dating coach, of course, mas valuable yung dating sa'yo kumpara sa mga bagay na free. Okay? Saka hindi mo na kailangan hintayin na magkamali ka bago ka matuto. Pwede kang matuto kahit hindi ka nagkakamali sa pamamagitan ng pag-aaral. Okay? Sa pagbabasa. Okay? Sa pakikinig. Pero kung isasarado mo yung utak mo, kagaya ng mga ganitong payo, then walang mangyayari sa'yo. Dapat lagi kang open to learn. Okay? Hindi ka din para sabihin mo alam mo na ang lahat. Nasa Davao Padas yan mga ropa. Merong mga numbers doon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di ba? Pag 10 ka, ibig sabihin, napaka-imposible nun, unicorn na yun. Ibig sabihin, alam mo na ang lahat. Pero hindi tayo aabot doon at walang aabot doon. So, nasa sa'yo yun kung gusto mo matuto or hindi. Pero ito lang masasabi ko sa inyo mga ropa. Mas maganda matuto kaysa isarado mo yung pag-iisip mo sa mga bagay na gusto mo lang gawin. Okay? Lagi ka dapat open to learn new things in life. Dahil doon mas magiging makabuluhan at lalong magiging interesting ang buhay mo, lalong-lalo na pagdating sa mga babae. At lalong-lalo na, of course, pag nakita ka ng mga tropa mo na meron kang iba pang ginagawa sa buhay mo bukod sa trabaho mo. Di ba? And you will inspire them for sure. So ano takeaway natin dito? Don't be fucking close-minded. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Let's go!